mo sa aming mga kapatirang ito na makadako dito sa iyong bahay panambahan, Panginoon. Lord, hayaan mong itaas namin ang iyong pangalan ngayon, O Lord God. Papurihan ka, awitan ka ng mga magagandang awitin, O Lord God, na makakarating sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, itinataas namin lahat ng gagamitin mo ngayon, O Lord God, sa music team, sa lahat ng tatayo dito sa harapan, sa mga ushering team, O Lord God, at dinideclare namin yung victory, O Lord God, yung katagumpayan ngayong gabing ito, O Lord God, na ikaw lamang, O Lord God, ang magtatagumpay sa lugaring ito, O Lord God. I-bless mo po ang lugar na ito, O Lord God. Cover this place, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, na walang kaaway, O Lord God, na magwawagi sa oras na ito, Panginoon. Lord, itinataas din po namin ang aming pastor, si Pastor Julius, O Lord God. Manahan ka sa buhay niyang palagi, O Lord God. Bigyan mo siya ng wisdom, O Lord God, karunungan, Panginoon, at boldness, O Lord God, sa paghahayag ng iyong salita, O Lord God. Nawa, gamitin mo po siya, O Lord God, sa maraming aspeto, O Lord God, na idadako mo siya, O Lord God, sa mga iba't ibang lugar, Panginoon. Guide him always, bless him always in all aspects of his life, O Lord God. We thank you so much, O Lord God. Lord, katagumpayan mo lamang ang mananahan ngayong gabing ito, O Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen! Ayan, may babasahin lang ako isang kataga, no, sa in English version, it is in Psalms 91:1. Sabi niya doon, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. No? So, sabik na ba kayo sa presensya ng Panginoon? Handa na ba kayong magpuri? Handa nyo na bang ibigay ang buong buhay nyo para sa Panginoon? Amen. Pwede ba ako makahingi ng isang malakas na amen dyan? Amen. Let's go. Papurihan natin ang ating Panginoon. Ay, Maui. Ako ay asang presensya ko muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay asang presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit. Nananapit ka ba? Nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananapit na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Yes, napakasarap na maging malaya sa piling ng ating Panginoong Jesus. Awitin natin muli. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasam. Mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Asang presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit ka ba kayo lahat? Nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasa
sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong magbisita. Aming Panginoong Jesus! Malayang malaya ka! Baguhin mo kami lahat, Panginoon! Ito'y iyong iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga at sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Woo! Hallelujah! Malayang malaya ka! Praise God! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na sa presensya niya, manabik tayong lahat. Patuloy po nating idulog ang ating sarili sa ating Panginoon sa mga oras na ito. At babasahin ko lang pong muli, no? From Psalms. Sabi niya doon in Tagalog, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Let us all dwell in the presence of the Lord God. Saan mang dako tayo naroon, patuloy tayong pumunta, patuloy tayong dumako sa kanyang presensya, no? Sige po, let's worship our Lord God. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at masumpungan sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo. Sa
masumpungan ka sa dakong worship you, Lord God. Oh, we worship you. Lord, tunay nga. Ang nais lang namin, Panginoon, yung bigyan mo kami ng tapat at pusong dalisay na handang sumunod sa kagustuhan mo, Panginoon. Lord, mahirap pero we know, Panginoon, na pagkasama ka namin, lahat ay magiging posible. Bigyan mo kami ng pusong dalisay, O Lord God, sa mga sandaling ito, O Lord God. Nang sa ganun, marurok namin, maabot namin, O Lord God, yung glory mo, Panginoon. Yung nais mong iparating sa bawat isa, Panginoon. Sige, church, worship the Lord God. Itulog mo yung gusto mong itulog sa Kanya ngayong oras na ito. Ito yung tamang panahon, tamang oras na kausapin mo ang iyong Ama na nasa langit. It's between you and Him right now, kapatid. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikain, O Diyos, para sa akin. Muli kantayin natin. Pusong dalisay. Yes, Lord, we want
A pure heart, Panginoon. Likhain, O Diyos, para sa akin. Lahat kami, Lord God, nananalangin, nabigyan mo ng pusong dalisay. Ang aking nais, likhain, O Diyos, para sa akin. Isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, Walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli, awitin natin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Yes, Lord, walang alinlangan. Na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin, Panginoon. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Ito po ang tanging handog namin, Panginoon, para sa iyo.
na maitaas ka, maluwalhati ang iyong pangalan, O Lord God, sa pinakamataas. We love you, O Lord God. We love you for you are good, O Lord God. Sa kabutihan mo, sa bawat isa na narito, O Lord God. Sa pagdulog mo, sa mga panalangin namin, Panginoon. We thank you. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na walang hanggan, Panginoon. We love you, O Lord God, and as we continue our worship, Panginoon, manguna ka, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, kids. Ang daming kids. Sige, let's pray po. Extend po natin yung ating mga kamay sa mga chikiting na ito. Lord God, maraming salamat po sa mga batang ito na nandito sa harapan ngayon, Lord God. Bless them, O Lord God. Give them the wisdom, O Lord God, hanggang sa lumaki sila, O Lord God, and bless them, O Lord. Bless the parents as well, O Lord God, ng mga batang ito, Panginoon. Give them the wisdom, O Lord God, kung paano sila palakihin, Panginoon. And as they have their education tonight, Panginoon, make it enjoyable, Panginoon, at bigyan mo po ng mahabang patience yung mga naka-assign na teacher, O Lord God, and wisdom as well, Panginoon. Lord, itinataas po namin itong mga bata na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede bang mag-high five tayo ng 5 tao kahit sa surroundings nyo lang? Tas say good things. Ang gwapo mo ngayon, ang ganda mo. Pumayat ka sis, tumaba ka sis, ang ganda ng kulay ng buhok mo ngayon, dati hindi naman ganyan. Amen. So again, welcome po sa ating Saturday service. Una-una sa lahat is nais ko pong i-recognize yung mga first-timer. Hindi ko po kayo papupuntin sa harap. Pero i-recognize lang namin po kayo. So, meron po bang mga first-timer dito? Wala? Okay. So, praise God. Yung mga second-timer, third-timer, welcome back po. Palakpakan po natin sila. At sila'y bumalik. Okay? So, ano bang mga announcement natin? Yes, meron po tayong YBA Season 8 Finals. So bukas na po yan. Alright? So we are asking your support. Ang venue po natin is sa Apex, sa Albarcia, sa tapat ng Albarcia Mall. Meron pong doon, gym. So I encourage everyone na i-support po natin yung last day ng Season 8 natin. Tapos pahinga muna tayo ng 5 taon, tapos Season 9 na. Hindi, tingnan natin, pakiramdaman natin, okay? So may video ba tayo sa Season 8? Ay, wala pala akong ginawa, sorry. Sensya na, busy lang. Okay, so ano pa bang mga announcement natin? So I think wala na. Kung wala na po, is mag-proceed na po tayo sa giving. So bago ko tawagin yung magbibigay, pogi daw yung kuya nito eh. So, hindi ko alam kung totoo, pero sabi nila totoo daw. So, Japet, let's go. Pero, napaka-importante talaga na malaman mo ang salita ng Diyos kasi for you to go to heaven is not about religion, it's about your relationship with the Lord. Because if you will read the Bible, wala pong nakasulat doon na bago ka pumunta sa langit ay kailangan may religion ka. Because the truth is, born again Christian is not about religion but it's relationship with the Lord. Importante yun eh. So, salamat at dalangin ko na lahat ng mga dumalo dito ay may matutunan and my prayer this evening ay wala pong masasayang na marinig nyo na salita ng Diyos, maisa-isip, maisa-puso at maisa-buhay. So, ready na po ba kayo sa Word of God? Amen. So, ang title ng message natin is entitled, Living the Dream. Ayan.
So, lahat po tayo ay may dream sa buhay. Ang isang tao na walang dream sa buhay, delikado po yan. Wala pong patutunguhan. In fact, kaya ka po nag-abroad kasi may dream ka. May pangarap ka. Sino dito yung nag-abroad pero wala namang dream? Basta sinubukan ko lang, yun, napunta tuloy ako sa Dubai. Joke lang pero natutuo. Totoo, pastor, andito na ako. Hindi po ganun eh. Okay, so, ang isang tao ay talagang lahat ng tao gusto niya na mag-build. For you to live your dream is may dapat kang i-build. I'll give you example. For you to have partner in the future, kailangan may i-build ka na relationship. Tama? Hindi po pwede na sabihin mo kay sister, oh sister, buti pinansin kita. Tayo na pala ha? Hindi po ganun eh. Merong mangyayari na mayroong kang i-build para maging kayo at magiging asawa mo. In fact, to build relationship to your partner, it's not easy. Kasi, yung liligawan mo pa lang, kailangan mo ng kwan dyan, ng kwarta. Hindi pwedeng mapipulos ka. Just imagine nung nililigawan mo si sister na ngayon asawa mo, pagkukwintahin mo, ang laki pala na gastos ko kay Macy's ah. Diba? Kasi siyempre, imposible na may nanligaw dito, walang regalo. In fact, nung nililigawan mo nga, every month may surprise. May flowers, susunduin mo. Oh, grabe, binubuksan mo pa. Come on, ganun eh, susunduin mo sa trabaho kahit 30 minutes, okay lang sister. Pero sa totoo lang, ang tagal, di ba? Kasi nagbibuild ka ng relationship eh. Yung minsan magdi-date kayo, natapilok, uy, okay lang, emergency po, ambulance. Ganun, natapilok lang yun. Kunting ubo, grabe. Pag sa Pilipinas, mercury drug agad. Kasi mahal mo eh, you are building relationship. Habang tumatagal, nung naging kayo na, wala na yan. Pag natapilok, buti nga sa'yo. Tanga-tanga mo kasi, sorry sa word. Kasi nga, pero maalala mo, nung nagbibuild ka ng relationship sa misis mo ngayon, talagang you always surprise him pag birthday, pag anniversary, grabe mansari, pangalawang buwan. Pero nung asawa na, umuwi, kasi mangot si misis. Si mangot, sabi niya, anong meron ngayon? Oh, it's Sunday. Oo nga, Sunday. Anong date ngayon? 2. 2. Birthday ko! Yun. Gulo na. Minsan, may nabibuild tayo na relationship. Pag tumatagal, nakakalimutan. Why I'm saying this? Mahirap na nag-build ka kay Lord ng relationship mo, on fire ka, habang tumagal, nagkaroon ka ng spirit of familiarity. Wala nang gana magsimba, wala nang ganang magbasa. Parang nanggagaliiti ka na lumabas, hindi pa tapos yung simba. Dito nga, ang Word of God natin, praise God, maximum 1 hour. Sa ibang church nga, 2 oras. Yung iba pa nakilala ko, 2 hours in 30 minutes. Alam mo, sa totoo lang, pag nasa holy place ka, you are in a holy place, nasa bahay-sambahan ka, imagine 168 hours ang binigay ni Lord sa iyo sa isang linggo para magtrabaho. Yung 3 oras lang na ibigay niya sa iyo na magsimba, hindi mo pa maibigay. Pero nung una, okay naman, on fire ka. Excited ka nga eh. Alas 7 ng simba, andito ka na, alauna ng hapon eh. In fact, nakaligo ka na nga kahapon eh. Pero nung tumagal, wala na. Your love ay lumamig na. Kaya the Bible says, their love grow cold. It's because it affects your atmosphere. It affects yung tao sa surroundings mo. Habang tumatagal, marami kang nalalaman na mali. But again, Bishop says that let us put our hope in the Lord. Basahin natin to. Tingnan nyo to na makita mo na ang tao talaga is talagang nagbi-build sila. Basahin mo yung sa sister, sa Genesis 11 verse 3 and 4. Ayan anak, basahin mo yan.
And they said to one another, "Come, let us make bricks, and burn them thoroughly." And they had brick for stone, and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." Ayan. Sa isang version, sabi niya, let us make eternal monument. So ang tao, nailagay talaga na mayroong eternal sa puso nila. We will read that scripture mamaya. But before we start, before we continue, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, salamat sa gabing ito, salamat sa iyong mensahe. Dalangin ko na lahat ay maunawaan, mapabago, buksan mo ang aming isipan, ang aming puso. Hayaan mo na, bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba to receive your word tonight para mabago ang perspective ng buhay namin. Muli, Panginoon, I must decrease, you must increase. Pinapangako ko na lahat ng papuri ay galing lamang sa iyo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi niya dito, itong Tower of Babel, alam niyo to, kung matagal na kayong Kristiyano, itong mga tao na to nung araw is gusto nilang mag-build kasi may dream sila. In fact, one of their dream, yung mga tao na to is nakakalungkot kasi akala nila if they will build a tower na napakataas, na pag na-reach yung cloud, akala nila they will reach to heaven. So just imagine yun na mentality nila nung araw. So, nakita ko sa scripture na to, na noon pa lang talagang ang tao gusto nilang mag-build kasi may kanya-kanya silang dream. In us Christian, my question is, ano yung binibuild mo na itong binibuild mo na to is pang temporal ba or pang permanente? Kasi maaari kasing nagbibuild ka, pero pang temporal lang. Kaya dalangin ko na i-check po natin ano yung binibuild natin. Is it eternal or temporal? Kasi kung temporal yan, that's a tragedy. Kaya, I pray na lahat po tayo ay maunawaan ang mensahe. Kasi, itong Tower of Babel, itong story na to, sabi, mag-build tayo. Kasi, kaya nating pumunta sa langit sa pamamagitan ng mga dreams natin, sa pamamagitan ng kakayanan natin. Ganon yung nasa isip nila eh. But unfortunately, hindi po ganon. Ngayon, tignan nyo ang tao, gusto talaga nila na magbibuild. Maalala ko, sino dito yung nakaabot sa Nokia? Taas ng kamay. Ibig sabihin, mga 40s patas na kayo, ano? Ngayon, yung Nokia, alam mo alam mo kung may iPhone or Samsung noon, baka addict din ako sa ML. Ang addiction ko noon, yung snake. Maghapon yon. Ngayon, yung Nokia, nakalimutan na nag-upgrade. Yung binild nila na Nokia, nakalimutan nag-upgrade, lumabas ang iPhone at ang Samsung. Kaya sabi ng CEO ng Nokia, we did not do anything, but we failed to upgrade. See, listen, kung ano yung binibuild mo, dapat nag-a-upgrade yan. Kasi pag nagbibuild ka ng something, especially your relationship with the Lord, and hindi ka nag-a-upgrade, kung ano yung nangyari last year, ganun stagnant ka pa rin, you are not improving. Dapat, I praise God sa buhay ng ating kapatid na it's his first time to preach here, but you know, God will use you. Lahat dito na tumatayo, God will use you kasi alam mo yung pagbuka pa lang ng bibig mo, yeah, it's normal pag first time mo, hindi naman talaga. Ako nga nung araw talagang kinakabahan ako. Pero, you know, God will use us. Pero kailangan, yung nabibuild mo na relationship mo ba kay Lord ay nagli-level up. Kaya nga, we always remind that you need to come to church, attend to cell group, our trainings, bring your Bible. Kasi, importante yan Yan yung binibuild mo na hindi po temporal, hindi po temporary. Amen? Ngayon, nung lumabas na ang mga Samsung, iPhone, wala na. Nawala na yung Nokia
Pero just imagine, dekada na talagang nakita mo paano yumaman yung may-ari ng Nokia. Ngayon, nakita ko, hindi lang yon. Pati yung mga buildings dito, di ba? Yung mga ginagawa dito, grabe, ito, number 1 yan eh. Ewan ko kung number 1 pa yan. You go to different countries, may mga tower din sila. Kasi nga ang tao, gusto nila may ibibuild. In the future, meron na silang ibibuild na hindi mo na kailangan ng Emirates ID, hindi mo na kailangan susi. Ilalagay na yung chips dito. Pag yan nangyari, umalis ka na. Kasi biblical yan eh. Nasa Revelation yan. Nasa salita ng Diyos. Na once na nagpatatak ka, dinideny mo na ang Panginoong Hesus. Wala ka ng salvation doon. And maybe you don't know that because you're just a new Christian. Kaya magpatuloy ka. Kaya kung meron kayong lupain sa Pilipinas, sa bundok, huwag niyong ibenta yun. Kasi kung i-implement din sa Pilipinas, doon naman wala ka nang magagawa. Hindi ka naman ma-deport doon kasi taga doon ka eh. Pero at least may option ka sa bundok. Kumain ka ng kamote. Di ba? So yan, hindi nyo alam yan. Kung bago pa kayo, pero matatagal kayo, alam nyo yan. So now, tignan nyo tong verse na to. Ecclesiastes 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Sa Tagalog, anak, ilagay mo. Basahin mo. Mangangaral 3 verse 11. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin mauunawan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. See, ito yung isang bagay that we cannot skip. Ano? See, God has made us to be immortal beings. Hindi po tayo mamamatay. O sabi, hindi tayo mamamatay? Ibig sabihin, yung totoong ikaw, pupunta sa eternal yan. Yung totoong Julius, pag namatay ito, kahit pagsasaksakin mo, wala na akong maramdaman kasi dead meat na yan eh. But my soul, may papatutunguhan yan. It's either sa heaven or sa hell. It's your choice. Kaya eternal. Ang hindi alam ng mga hindi nakakilala at alam ng Word of God, akala nila, ang buhay dito lang pag hindi nila ang Word of God. See, tayo po ay eternal. God created us in His own image, kawangis niya, at the same time, kasama niya habang buhay. Sino nagsasabing, sasama ako kay Lord habang buhay? The truth is, ginawa ka ni Lord at hindi niya i-allow na pupunta ka sa impyerno. Dahil panglangit ka. Sabihin mo sa katabi mo, panglangit ka. Baka kagalit mo yung asawa mo, hindi pang impyerno to, pastor. Hindi ganon. Kahit masamang ugali yan, napoproseso, panglangit yan. Kaya nga, laging sinasabi, kita-kita tayo sa finals. Hindi yung finals bukas sa championship, ha? Kasi ang totoo niyan, we are immortal beings. Ibig sabihin, hindi mamamatay ang kaluluwa mo. Listen, you need to accept the reality at ito ay katotohanan, it's a warning. Ang buhay mo, pang-eternal yan. Pag hindi mo inalagaan, that's why the Bible says that life, it's all about choices. Kasi ganito yan. Ang Diyos, the reason why God is love is because ganun tayo kamahal, binigyan tayo ng freedom. You cannot call Him God is love kung gagawin tayo na slave at robot. Ginawa ka, pero kukontrolin kita, that is not love, it's demonic. Kaya nga ang controlling spirit, it's from the evil, it's not from God. Now, God has given you the choice if you want to live eternal life sa langit or eternal life sa impyerno. Now,
For us, we want to live eternal life sa langit, pero kumusta ang binibuild mo sa buhay? Yun ang tanong ngayon eh. Kasi, tignan mo ang tao, gusto niya talaga na kaya nga may eternal kasi sa heart natin. Talagang gusto natin na pag hindi mo alam ang Word of God, lalo pag mayayaman ka, gusto mo maalala ka ng apo mo, maalala ka ng mga tao. Kaya nga may mga nakapangalan sa mga kalsada. It's either sa Abad Santos, dun sa Bloomingtreet. Mga tao yun eh. Pangalan ng tao yun, Marcos Highway. So, it's because ang gusto nila, maalala sila. Listen, may isang mama, may isang lolo at isang apo. Sabi ng lolo, ang sabi niya, "Apo, can you see this bird in my hands?" "Yes." Sabi niya, hawak-hawak ng lolo yung kwan. Yung ano yun, yung ibon. Sabi niya, ang sabi niya sa apo, "Ano masasabi mo dito sa ibon na nasa kamay ko? Is it dead or alive? Patay ba to o buhay?" Sabi ng apo, "Ay, pag sabihin kong patay, you will just release that bird. Pero kung sabihin ko na buhay, you will just crush that bird." In other words, yung buhay ng ibon nasa kamay ng lolo. In life, it's in your hands. You decide. You choose. Gusto mo sa langit, gusto mo sa impyerno, choice mo yan. Hindi ang asawa mo, hindi ang magulang mo, hindi ang kaibigan mo, choice mo yan. Because salvation is individual. Kaya nga mahirap na hindi pwede na mag-decide ka na lang pabara-bara kung ano yung binibuild mo dito sa lupa, pero one day, paano kung may nangyari sa'yo? The Bible says na walang nakakaalam kung kailan mamamatay. Buti sana kung ang buhay natin parang sardinas na merong expiry date. May expire na nakasulat doon sa sardinas kung mag-i-expire yan even gamot. Buti sana kung lahat ng create ng Diyos ang nakalagay sa noo, Brother Julius, expired March 8, 2024. Aba, di namatay na pala ako nung last week pa sana. Pero hindi. Alam mo, ang buhay, hindi mo talaga alam. Remember, we prayed last week na kasama natin sa Abu Dhabi. Matagal na kasama namin yun na leader. Naglilinis lang sa balkoni yun. Nagsisilbi naman kay Lord. Nahulog. Patay. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa eat all you can. Sabihin mo, ingatan mo ang blood pressure mo. Kasi minsan, lalo na pag mga bata tayo, hindi natin siniseryoso. Pag nasa simbahan ka, seryosuhin mo ang salita ng Diyos. Kasi, kung nakapokus ka sa mundo, kasi bata ka pa, paano kung may nangyari? Maaring bata ka pa yung kagaya ni Kwan, halos magkaedad kami ni Brother Japet, 26 ka lang, di ba? 26 din ako nung pumunta ako dito. Amen. Pero tignan nyo ang tanong kasi is, ano ang mga nabibuild ng isang Kristiyano? Is it worth it? Worth it ba? Kasi dapat tinatanong mo Kasi tignan mo pag namatay ang isang tao, meron yung tinatawag na lapida, di ba? Yung pag namatay, ilalagay yung pangalan, yung date, paano pinanganak, kailan namatay. Tapos yung gagamitin sa lapida, hindi pintel pen. Talagang hindi basta mabubura yun. Maalala ko sa Ilocos, pag may mga anak na nakagraduate, nakatapos ng inhinyero, nurse, nilalagay sa harap. Kaya kung hindi mo alam sa Ilocos, parang, mga patay na yung mga yan. Hindi po, mga nag-graduate lang. Kasi proud sila Pero, it's because that's one of the na ipakita nila na, gusto nila makilala. Kaya nga, tayo, importante po, na the moment na dumating sa point
na yung pangalan mo nasa lapida, ang totoong ikaw, dalawa lang yan. Sabi ng iba, ang bigat naman ng mensahe. It's a gentle reminder lang kasi yan ang katotohanan. I failed as a pastor to preach kung hindi ko masabi ang impyerno. Hindi pa pwedeng langit lang. Meron din isa, dalawa lang yan. Dalawang H. Anong gusto mo sa isang H? Heaven for sure. Sabihin mo sa katabi mo, panglangit ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nagmamadali pag nasa simbahan ka. Tignan nyo ha, tignan nyo. Tignan nyo ha. Tignan nyo tong verse na to. 1 Corinthians 3 verse 10 to 13. May ibang lahi ba? May ibang lahi? O wala? Ay meron. Sige sa English muna. Basahin mo anak. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Sa Tagalog, ilagay mo sa Tagalog, mas maliwanag. Go. Ayon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, inilagay ko ang saligan. Inilagay ko ito tulad ng isang marunong na punong tagapagtayo at may ibang nagtatayo roon. Subalit mag-ingat ang bawat isa kung papaano siya magtatayo roon. Okay, dyan lang muna. Sabi ni Paul, mag-ingat daw tayo sa lahat ng mga binibuild natin. Kasi, imagine, you work, you save, you want to have healthy bank account, pero nakalimutan mo na ang relasyon mo sa Panginoon. It's a tragedy. Kaya mag-ingat kayo sa binibuild nyo. Hindi masama na mag-save, hindi masama na mag-build ng bahay sa Pilipinas, hindi masama na mag-dream na pumunta sa iba-ibang bansa, pero hindi dapat nawawala ang Panginoong Hesus na dapat siya ang sentro ng buhay mo kasi siya lang ang pundasyon ng buhay mo. Kaya nga lagi kong sinasabi, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kasing laki man ng barko ang iyong kasalanan, kasing lawak naman ng dagat ang kanyang pagpapatawad, na kasing pula man ng dugo ang iyong kasalanan, kaya niya namang gawing parang yelo, basta bumalik ka lang at magpakumbaba. Hayaan mo na baguhin ka ng Panginoon. Huwag mong sabihin, Pastor, hindi ako makakapagsimba. Bakit? Ang dami ko pang kasalanan, ang dami ko pang hindi maibigay. Saka lang ako magsimba. Pag okay na ako, hanggang hindi ka nagsisimba, hindi ka mababago. Because the Bible says that apart from me, you can do nothing. Without the Lord in your life, you will never ever be changed in your life. Kahit anuman ang kasalanan mo, kapatid, kailangan magpatuloy ka. Anuman ang mga pinagagawa mo sa buhay, one day babaguhin ka. If God is using Brother Julius, what makes you think that God cannot use you? I was just a drug addict before, nagbubugaw ng babae, sinusuntok ang tatay, ninanakaw ang pera ng magulang, but by the grace of God, God is using me because I humble myself and I said, Lord, I want to be changed. I want to know your will to me because I know that I have a purpose in life. Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pang-eternal ka sa langit. See, listen to this. Sometimes, sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa mga binibuild niyo sa buhay. Maaring nagbibuild ka na, nakapokus ka na. There's nothing wrong. I praise God sa buhay ng mga ibang leaders dito. Nakapag-aral na sila, nag-aaral uli. There's nothing wrong with that. They're planning to go to different countries. Gusto nilang pumunta nag-abroad na nga, mag-a-abroad uli. Praise God. There's nothing wrong with that.
Huwag lang mawawala ang Diyos sa buhay niyo. Pag pumunta ka sa isang lugar at nawala ang spiritual mo, delikado ka. Kaya mag-ingat po kayo. You know, it's very dangerous na hindi mo maunawaan ang mensahe ngayon. You will leave this room, hindi ka mababago. Kaya, praise God sa mga kasama natin naglalaro, you know, we are doing this for God's glory. So please, be careful. Sabi niya, ang sabi niya sa next verse sa kwan yan, basahin mo, anak. Ito ay sapagkat wala ng ibang saligang may ilalagay ang sinuman maliban doon sa nakalagay na. Siya ay si Hesukristo. Ilagay mo pa, verse sa 12 and 13 yan. Ngunit ang isang tao ay maaaring magtayo sa saligang ito ng ginto, pilak, mga mamahaling bato, kahoy, damo o dayami. Ang gawa ng bawat tao ay mahahayag sapagkat may araw na ihahayag ito sa pamamagitan ng apoy. Ang gawa ng bawat isa, anumang uri ito, ay susubukan ang apoy. Listen, alam mo one day matitis ang buhay mo. Kaya nga dapat pag Kristiyano ka, dapat palalim ng palalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. Dapat yung pundasyon mo sa Panginoon, lalong umaapoy. In what way na umaapoy? You are always, you're loving going to church, going to cell group, going to trainings, loving the Word of God through reading your devotion. Kasi, pag hindi mo nilagay yung pundasyon mo sa Panginoon, one day matitis ka. Sabihin mo sa katabi mo, one day matitis ka. Alam nyo, hindi ko pinoprophesy na magkakaproblema ka. Pero sa totoo lang, the Bible says that for everything, there is a season. May season na maganda, may season din na pangit. At pag dumating yung season na pangit sa buhay mo, siguraduhin mo na malalim ka sa Panginoon para kahit anong dilubyo, lalaban ka sa buhay, matutuwa ka pa rin. Tatawa ka pa rin because you know that the Lord is with you. You know that the Bible says that the Lord will never leave me nor forsake me. If God is for us, who can be against us? That no weapon forms against me shall prosper. It's because you have the Word of God, you can defeat the enemy. Pero paano kung Kristiyano kang tagal-tagal mo? Ang alam mo lang na memory verse, Jesus wept. Yun lang kasi ang pinaka-short eh. John 11:35 ata yun. Jesus wept. Kaya lagi kang umiiyak eh. Pag may problema. Alam mo, ang buhay, you know, I call this Sister Ellen Joy, yung asawa ng namatay. So tinawagan siya after 2 days. Medyo humupa naman kasi ang hirap naman kamamatay yung asawa, tatawagan mo agad. Imakon pa. So sabi ko, kumusta ka na, Sis Ellen? By the way, Sis Ellen is anointed lady. Anointed itong mag-asawa, nagpipreach na sila, matagal na. So, kumusta ka, Sis Ellen? So, siyempre normal na umiyak. Kasi nasa kwan pa siya eh. Pero, alam mo ang sabi niya sa akin, so, kumusta? Nakakatulog ka ba? Nakakakain ka? Yes, Pastor. Alam mo yung pagkagising ko, andun yung peace sa heart ko. Pero alam mo, Pastor, still ini-imagine ko, hindi ko pa rin matanggap. Iniisip ko pa rin na uuwi siya. Kasi 5 years na kwan eh, na siya yung nag-alaga sa 3 anak. Tapos sabi ko, ilang taon yung mga anak mo pala, sis? 5 years old, 3 years old, 2 years old, Pastor. Alam ba nila? Hindi ko nga alam paano sasabihin kasi lagi nilang tinatanong, asan na si Daddy, ba't di umuwi? Alam mo, doon ako umiyak eh. Ako na yung umiiyak, pero sabi ko, Lord, grabe, nasa mabato na season to, pero nakayanan niya, sabi ko, ang hirap to ah. But I came to realize, dahil yung pundasyon niya kay Lord, just imagine, siya pa yung nag-i-encourage sa akin. Sabi niya, Pastor, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Dapat galing sa akin yun ah. Parang ako yung nakaka-counseling ah.
Nung nag-pray kami, Lord, alam mo naman kung ako'y nagpipray sa mga ganyan. Lord, there are things na may nangyayari sa buhay namin na minsan hindi namin maunawaan. Yung mga ganong prayer ko sa mga ganyan eh. Pero hindi ko na, iyak ako ng iyak. Sige sis, yung magtawagan tayo ulit, pero iyak ako ng iyak. And I came to realize that moment, listen to this, kahit anong mabato na problema mo, pag malalim ang pundasyon mo, still the love, peace, joy of the Holy Ghost is with you. Palakpakan natin, Panginoon. Kasi sabi niya dito, one day, our lives will be tested. Ang tanong, makakayanan mo ba? One of the reasons a lot of people are committing suicide, it's because they don't have the Word of God. It's because wala silang foundation. Hindi si Kristo ang foundation nila. Kaya napaka-importante po mga kapatid. Sabi niya dito, no, ilagay mo doon, ilagay mo sa Luke 12 verse 16 to 22. Tignan niyo to magandang verse to. And he told them a parable, saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do, for I have nowhere to store my crops? And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Alam mo, ang ganda nito eh. You know, apparently, this man na sinasabi ni Jesus, dito, he was very successful person. Sino dito yung gusto maging successful? Of course, gusto natin. Dito, if you will read this, if you will meditate this, sabi niya, wow, ito yung sinasabing financial freedom eh. Di ba, ang sarap kaya ito yung sinasabing siksik, liklik at umaapaw. Sabi ko, this man, grabe, bless. Pero, wait. Sabi niya, hindi kasya ang mga pagpapala. Gagawa ko ng mas malaking paglagyan ko ng mga blessing ko. Just imagine ang dami mong pera, hindi kasya sa vault mo, pati sa isang room mo. Pag maranasan mo yon, that's financial freedom. Well, hindi naman tayo maging hipokrito. Gusto naman natin yun, di ba? Yung iba, ako lang, kahit okay lang, kunti lang. Talaga ba? Kaya ka nag-abroad ka eh. Pero, this is what we call living the dream. But, take note. Anong sinabi ni Lord? Itagalog mo. Sabi niya sa Lucas 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Wow. Sakit. Pwede pala na nag-build ka, yumaman ka, maging bilyonaryo ka, but still, you fail. Kasi alam mo, simple lang naman to. Itong mama na to, mayaman, but hindi niya ginagamit yung kayamanan niya sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, hangal. Alam mo, importante po, relasyon natin sa Panginoon ang importante. Kung ano yung ibigay ni Lord na blessing mo, makontinto ka doon. Kung gagawin ka milyonaryo, praise God. Kung bilyonaryo, glory to God. Kung wala, hallelujah. Amen. But the truth is, just imagine, you build something, but it's all vanity. That's why, ang sabi ni Solomon, na pinakamayaman, pinakamatalinong tao sa Biblia, sabi niya, you know, I've tried worldly things. In-embrace ko ang sistema, nagpagawa ako ng buildings. But that's all vanity without the Lord Jesus Christ. Kaya praise God, ang tunay na kayamanan ay merong Panginoong Hesus sa puso niya.
Yan ang tunay na mayaman, nagbibuild siya, pero pang-eternal. What's the point that you have money, you have billion in your account, but your eternal is on the opposite way? Maalala nyo si rich man in Lazarus? Grabe, napakayaman si rich man in Lazarus, pero anong nangyari? Ang sabi niya dyan, daanan ko lang as we end. Sabi niya dyan sa Luke 16 verse 24 to 28. Para maunawaan natin. Sabi niya, go anak. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water, and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. Ayan. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. O yan, napunta sa impyerno ang yaman. Listen please don't get me wrong. I don't think that God wants us to become, I don't think na ang Diyos ay ayaw niya tayong magkaroon ng komportable na buhay. I don't think so na ayaw ng Diyos na yumaman ang anak niya. In fact, pag anak ka ng Diyos, ang blessing, normal na lang na yan. Ang problema sa nakasulat na to na binabasa natin, they have money, they are successful, but unfortunately, hindi sila pumunta sa impyerno dahil mayaman sila. Pumunta sila sa impyerno because they did not recognize God habang nabubuhay sila dito sa lupa. If you will read Rich Man in Lazarus, anong dahilan? Dahil mayaman? No! It's because he did not recognize he enjoy life. Kaya nung napunta sa impyerno, ito lang sabi niya, may babasahin ako dun sa last. Alam mo, itong matindi kay Rich Man Lazarus Nung nandito sa lupa, laging nagpapiesta araw-araw, grabe ang gold niya, lahat-lahat. Pero nung namatay, yung eternal niya hindi sa langit. Yung pulube na nasa labas ng bahay niya, nung namatay, napunta sa langit kasi ni-recognize niya ang Diyos kahit anong hirap ng buhay. Yung pundasyon ng nasa labas ng si Lazarus ay ni-recognize niya may Diyos. Yung pundasyon na kay Lord. Ngayon tignan niyo nakita ko dito, nung nasa impyerno siya, naawa sa 5 kapatid niya. Sabi niya dito, ilagay mo nga doon sa kwan. Ayan yun, sabi niya, and he said then, I beg you, Father Abraham, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. Sabi niya, ibalik mo naman si Lazarus. Sabihin mo yung 5 kapatid ko, andun, nag-i-enjoy din, nangyayaman din nila. Hindi nire-recognize ang Diyos. Ayaw ko na mapunta sila dito sa impyerno. Alam mo, ito sabihin ko siya, habang buhay pa kayo, itaman niyo ang pundasyon niyo. At dahil kayo nakakilala, lahat ng mga relatives niyo, kaibigan niyo, i-invite niyo sila. Huwag niyong hayaan na malit. Sorry ang lahat. That's the message for tonight. Because to build something, kailangan, hindi nasasayang. Kasi importante na, ito yun what Jesus is saying is, what Jesus is saying here is, ayaw niya na ma-misdirected ang buhay natin. It's very important na hindi tayo out of alignment sa plano ng Diyos sa atin. Kailangan, kahit anong busy mo dito sa Dubai, kahit anong ganda ng trabaho mo, anong ganda ng sahod mo, ano man ang pinagkakabisihin mo dito, hindi mawawala ang oras mo sa Panginoon. Because the Bible says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. The moment na nawala ka sa presensya ng Panginoon, even though you have healthy bank account, you can be rich, but it's a tragedy, it's vanity. Sayang. Ayaw natin na dumating sa point na ganito na magsisi tayo. Maaring marami kang nabuild, natulungan mo lahat ng relatives mo dahil isa kang nanalong tinapay,
Or ano sa English, isa kang breadwinner. Tinulungan mo na lahat ng relatives mo, mga pamangkin mo, pinaaral mo, pero wala kang oras sa Panginoon. That's all vanity. Sasabihin mo, Lord, tumulong naman ako But the question is, meron ka bang time? May nabuild ka ba na relationship sa Kanya? Because going to heaven is not your works. It's not about works. Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. It is not the result of your works, but God's gift. So it's not about works. Works is about, hindi ka masisave sa works. Masisave ka sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Ephesians 2:8-9. Once na may faith ka sa Panginoon, once na may pundasyon ka sa Panginoon, yung works, it will follow. Magiging mabait ka na, magiging giver ka na, hindi ka na kuripot. Amen? Kahit Ilocano ka pa. See, ang buhay, just want to remind you, especially those people who came for the first time, ang buhay, ilagay mo sa Psalms 90:10. Sabi niya, the years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Grabe. Sino dito yung 40 years old pataas? O 30 years old pataas? Sabihin ko sa'yo, kalahati na ng buhay mo, tapos na. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-relax-relax. Bago ka pumunta, kung ano yung gusto mo mangyari sa Dubai sa weekend, dapat nakapagsimba ka. Alam mo, masarap na mag-basketball. Wala, may protection si Lord pag inuuna mo siya. Baka nga dati hindi ka pa nakakadunk, pero dahil nagsisimba ka, makakapag-dunk ka na. Amen, amen. Pero ito, biblical. Biblical, pare. Ang buhay daw natin, 70 to 80. Sinulat ni Moses yan. Si Moses nabuhay ng 120. Pero kahit mabuhay ka ng 100, sabi ko nga, Mami, kako ko sa nanay ko, ayaw ko mabuhay ng 90 tapos hindi ko na maamoy yung bulalo. Ayaw ko na mabuhay ng 100 tapos yung ihi ko, iniinom ko. Imagine yung lula namin ni Sis Magine. Yung pira niya yon, may plastic, nilalagay dito. Alam mo yung mga matatanda? Yung naging ulyanin, pare nakita ko na lang 150, sinunog niya pare. Ay, utang na loob, sana ninakaw ko na lang. Naging ulyanin. What's the point you will live 90, 100? Kung ganun din naman, okay lang mabuhay ako ng 60, 70, basta yung pundasyon ko sa Panginoon, totoo. At hindi masasayang. Na kahit mamatay ako anytime, alam ko na pupunta ako sa eternal na panglangit, hindi pang impyerno. Yung mga bago, sorry my word pero huwag kayong mabibigla. Kasi alam ko nung bago ako, ayaw ko naririnig yung patay-patay na yan. Actually, ayaw ko marinig yung impyerno. Pero gustong-gusto ko yung pangmundo. Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Sabihin mo. Ito. Freddy Aguilar. Magbago ka. Bakit hindi? Alam mo, magbago na. Oras na. Kaya sino dito yung mga basketballista, kahit wala na tayong liga next week, magsisimba pa rin kayo? Amen? Alam mo si Brother Fred, no? Brother Fred, tayo ka nga. Brother, tayo! Brother Fred, tumayo ka! Alam mo yan si Brother Fred, praise God simula nung season 7, hanggang ngayon walang absent kahit isa. Kahit walang liga, andyan na yan eh. Kaya tuloy-tuloy lang bro, si sister, malay mo. Okay. Pero praise God sa buhay ng lahat ng nagpatuloy. Yan sina John Paul, sina Richard, lahat. Marami naman sila. Pero ang point ko dito, what's the point na kilala ka sa mundo pero hindi ka kilala ng Diyos? Maaring nakalagay yung pangalan mo dito. Anong pangalan mo, inanak? Ramon. Hindi, ang pangalan nito Ramon, di ba? Kasi yung car lift niya, sabi niya, Ramon, coming, Ramon.
Ano yung apelido mo, Ramon? Ramon Bisda. Grabe. Saan kayo dadaan? Sa Ramon Bisda Highway. Ay! Grabe, may highway ka na. Pero, is that eternal? Listen, is that eternal? Hindi medyo practical tong message ko na to, pero may kalaliman to. Pag hindi nyo to sineryoso, mag-ingat kayo. Kaya yung mga tatamad-tamad magsimba, umayos ka. Lalo pag 30 ka na, malapit na. But you know, listen, this life is very short compared to eternal life. Ang buhay parang, this life is like a dream. This life is like a cloud. This life is like a rain. It comes and it goes. And it will vanish away. Tama? Tignan mo naman yung mukha mo. Hindi, tignan mo yung mukha mo. Ngayon, ang dami ng wrinkles. Tama? Dati wala kang puting buhok, ngayon lahat puti na. In fact, tignan mo yung ngipin mo, dati kompleto, ngayon 3 na lang. Tara. Anong sinasabi ko dito? Alam mo, anong sinasabi ko dito? Seryosohin natin yung pundasyon natin sa Panginoon. Kung ano man yung hindi natin ma-give up, tuloy lang. Ito po ay spiritual hospital. Wala pong magja-judge sa inyo dito. Ako po ay isang makasalanan na pastor. Who am I to judge you? Alam mo, kagalakan ko kung ano yung hindi nyo nag-give up. Sige lang, tuloy. Mas gusto ko na sige, ginagawa nyo yung kamunduhan, pero at least nagpapatuloy. Kasi naman, ginagawa mo yung kamunduhan, hindi ka pa nagsisimba. Pero one day, babaguhin ka ni Lord. Yun lang talaga, 10 years ka na nagsisimba, 5 years, lumala ka, may problema. Ikaw na problema doon. Okay, what I'm trying to say is hindi naman yung, huwag naman natin inaagrabyado ang grasya ng Panginoon. Huwag naman natin inaagrabyado yung grace ni Lord. Minsan naman nasusobrahan natin. We are using the grace of God para magkasala. Kakalungkot. Huwag naman ganon. Tignan nyo this is, dito ako mag-e-end sa story na to. Anak, ako na magbabasa. Kasi wala na tayong oras. I need to finish this maximum 9 o'clock. Listen. Ito po ay kwento ni John Piper noong 1970s. So, ang sabi niya dito, so this is 1970. Sabi niya, 3 weeks ago, we got a word at our church that Ruby Eliason and Laura Edwards had both been killed in Cameroon. Ruby was over 80, single all her life. She poured it out for one great thing, to make Jesus Christ known among the unrich, the poor, and the sick. Laura was a widow, a medical doctor, pushing 80 years old, in serving of Ruby's side in Cameroon. The brakes gave way over the cliff, they go, and they're gone, and killed instantly. Napansin ko dito, sa dalawa na to, mga 80 years old sila bago namatay. Alam mo, pang pahaba talaga ng buhay pag nagsisilbi ka kay Lord. Amen. Kaya kung gusto mong umabot sa 80, kahit eat all you can ang kinakain mo, magsilbi ka kay Lord. Ngayon, sabi niya dito, and I ask my people, sundan mo anak please wag mo akong unaan. And I ask my people, was that a tragedy? No. That is not a tragedy. That is glory. Wow! Ganda lang sagot niya. It's not a tragedy. Sabi niya, next slide, I tell you what a tragedy is. I'll read to you from Reader's Digest what tragedy is. Bob and Queenie took early retirement from their jobs. In the Northeast 5 years ago, when he was 59 and she was 51, now they live in Punta Gorda, Florida, where the cross of their 30-foot stroller, playing softball, and collecting shells. That's a tragedy. Wow. Sabi niya, in people today,
are spending billions of dollars to persuade you to embrace the tragic dream. And I get 40 minutes to plead with you. Don't buy it. With all my heart, I plead with you. Don't buy that dream, the American dream. A nice house, a nice car, a nice job, a nice family, a nice retirement, collecting shells as the lost chapter before you stand before the Creator of the universe to give an account of what you did. Here it is, Lord, my shell collection. I've got a nice swing, and look at my boat. Brother Michael, darating, Brother Michael, inanak, darating sa araw na haharap tayo lahat sa Diyos. And my question is this: ano ang ihaharap mo sa Panginoon? Here, Lord, this is my shells that I collect. This is my house. This is my dream car. This is my healthy bank account. One day, aharap tayo sa Panginoon eh. And I beg you, brothers and sisters, today, ano ang sasabihin mo sa harap ng Diyos pagkaharap mo na siya? Are you going to tell, I sent my relatives in the Philippines to college. All my life in Dubai, I give all my money. I help my relatives, even my cousins, even my nephew. And I build them houses. But the Lord will say, I don't know you. Or, Lord, this is what I did. I win souls. I went to mission. I went to poor people. I learned to forgive those people who offended me, who hurt me. I learned everything what is in your word. Or haharap ka pero ang dami mo pa rin hinanakit sa puso mo sa buhay. Alam mo, ang daming Kristiyano ngayon, ang hirap magpatawad. Alam mo, do you think pag namatay ang isang Kristiyano, do you think pag namatay ako at may unforgiveness ako sa puso ko, do you think bagay ako sa langit? What will you tell pag humarap ka sa Panginoon? Are you going to say, Lord, this is it? And the Lord will reply, well done, my God, and faithful servant. Or this is what he said, I'll never knew you, depart from me. One of the problems nowadays is it's because of yung henerasyon natin. Alam mo yung nakakain tayo ng sistema, but I think nakalimutan natin na ang sabi niya dito, tingnan mo, what profit is it to a man if he gains the whole world but loses his own soul? Ingat-ingat kapatid, baka nakakain ka na ng sistema, nakapokus ka na sa malalaking sahod, but you forget to serve Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Alam mo, baka nakakalimot na tayo, minsan parang ang ministry, ang pagsimba, parang option mo na lang. Parang, okay lang yan. Kasi nakapokus ka eh. Nakapokus ka sa mundo. You know, you can be famous in this world. Maaring sikat ka pero hindi ka kilala ng Diyos. Maaring hindi ka naman kilala sa mundo pero kilalang kilala ka ng Diyos. May pagkakaiba yun. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya dito is, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to
Observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. You know mga kapatid, kaya po kami nagpapaliga kasi we love you eh. Gusto namin na, come on, habang andito ka sa Dubai, kailangan makakilala ka sa Panginoon. May plano ang Diyos sa'yo. You know, sabi niya doon, last slide, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tignan niyo yan, oh. Only one life will soon to be passed. Only what's done for Christ will last. Listen to the Spirit of God tonight. Pakinggan mo ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Maaaring lalo andito ka sa Dubai na maraming temptasyon. I beg you, brothers and sisters, focus to the Lord in the author and finisher of our faith, just as Jesus Christ. Kumusta ang apoy ng puso mo? Umaalab pa ba na magsilbi? Or dumating na sa point na ayaw mo na, parang burden ng pagsimba, burden ng pagbasa, burden ang pag-invite ng tao? Ano ang iharap mo sa Panginoon? You know, I'm crying, it's because I feel the presence of God. I'm not emotional here. I feel the anointing in this room. That tonight you will just hear the Spirit of God is saying, my son, what have you done? Nagagawa mo ba ang pinapagawa ko sa'yo? Or nakapokus ka na sa sistema ng mundo? Nakapokus ka na sa pag-build ng pamilya mo? You want big house, good car, but you forget your purpose. Nakalimutan mo na, anak. Mahal kita. May plano ako sa'yo. Nire-remind kita ngayong gabi na gusto ko na pag humarap ka sa akin, sasabihin ko sa'yo, well done, my good and faithful servant. Enter into my kingdom. I feel the anointing in this room. I hope that the Lord will touch you today. Because you know what? You were deceived by the enemy. Nakalimutan mo na. Nakapokus ka na sa mga pinag-a-applyan mo. Nakapokus ka na sa trabaho mo. You can work 15 hours na kahit walang overtime. Kahit ginagawa kang slave ng amo mo, sige pa din. Wala ka ng time mag-devotion. Wala ka ng time mag-pray. At pupunta ka sa simbahan, ang bigat-bigat ng buhay mo. It's because hindi mo na-balance, kapatid. The Lord is talking to each of everyone in this room. I'm telling you, I feel the anointing. You know, the glory of God is in this place. I'm telling you, I pray na bigyan tayo ng pusong dalusay. That tonight, lalabas ka na magkaroon ng pusong dalisay. Brother JR, come. Ikaw lang. It's okay, just stay there. Lord, I pray that give us a pure heart. Mangusap ka ngayon. Ano ang ginagawa ng kaaway para ma-steal, ma-destroy ang plano ng Diyos sa'yo? Is it, alam mo, I cannot explain what yung napipil ko ngayon, pero the Lord is talking to each of everyone. Just focus. Just sing, anak. Lord, speak to your people now. Lord, patawarin mo kami. Jesus, give us a new heart. Give us a new heart, Lord. We will live in this room. Gagawin namin yung purpose mo sa amin. Lord, give us a humble heart. Give us a humble heart. Give us a humble heart, Lord. Yes, oh God. Just raise your hand. Kung mayroon mang mga tao dito na nahihirapan, kung mayroon man dito yung na-deceive, just raise your hand. Yes, Lord. Have your way, oh God, to your people.
Have your way, Lord. Lord, sorry. Sabihin mo, Lord, sorry. Patawarin mo kami. Sige. Sabihin mo, Lord, forgive me. Yes, O God. Lord, bless your people, O God. Thank you, Jesus. Lord, as we give our lives to you 100%, patuloy na mangusap kasi yung mga anak. Hayaan mo na yung mabuild namin simula ngayon. Kung nagkamali kami, sisimulan namin ng tama. Lord, sorry kung napokus kami sa trabaho, sa problema sa Pilipinas, sa pamilya, na naging option ka namin. Lord, tonight as we leave this room, hipuin mo ang bawat isa. Lord, I pray sa mga bago, yung mga first time, na patuloy mo silang pagpalain at lahat ng andito sa kwarto na to. I know, Lord, that if we build right relationship with you, hindi mo kami pababayaan. So Lord, thank you for the love, peace, joy of the Holy Ghost with us. Lord, salamat. Just continue. We are not in a rush. You know, we cannot miss this. Hindi natin pwedeng ma-miss tong presensya ng Panginoon. You know, only 1 minute to touch you, you will never ever be the same again. Just repent and say, Lord, sorry. Lord, sorry. Nagbibuild ako ng hindi tama. Lord, sorry na nakain ako ng mundo kadalasan. But Lord, tonight, I will leave this room. I will love you. I will love you with all my heart, with all my mind, with all my strength, and with all my soul. So Lord, thank you so much for tonight. Thank you for your presence. Thank you for touching your people. Alam niyo, may mga kapatid dito na dumadaan kayo sa mababato na season. May mga kapatid dito na ang dami niyong pinagdadaanan sa buhay. Mayroon dito yung tatagal na pero ang problema niyo, finances pa din. Yung iba dito, yung health nila. The Lord will do something in the midst of your situation because the Lord wants to show His glory to you, brother and sister. Just continue to be faithful. Continue to serve the Lord. Baunin niyo ang Matthew 6:33 or Psalms 37:4, delight yourself to the Lord, and He will give you the desires of your heart. So Lord, thank you so much. Have your way sa bawat isa. Simula ngayon, itatama namin yung tamang pundasyon. So Lord, we just want to thank you for what you have done. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Okay, so wala na tayong oras. Eksakto 9 o'clock. Tawagin ko si Brother GR and all of us. If you can pray with me, I'm leaving on Monday 9 evening. Aalis na ako sa punta sa New Zealand. Don't worry, andito naman si Pastor Joy. So please include me in your prayer. Pupunta ako doon para hindi mag-tour. No? Kasi kasama na rin yun. Pero pupunta ako doon kasi may encounter kami. Magmi-mission kami. So, medyo kuwan yung labanan doon kasi mga 8 na message ang ipipreach ko sa isang araw. So, just imagine maghapon ako magsasalita. So, please pray for me na bigyan ako ni Lord ng strength. And you know, yung prayer nyo pa lang malaking bagay. And of course, yung mga tulong nyo, finances, salamat. Thank you for the love, full support, and ang importante ay nagkakaisa tayo para sa mission ng Panginoon. Okay? So, hindi ko man kayo kasama, pero kahit ako lang pupunta doon, kasama din kayo doon. Sa susunod na pagpunta ko, may mga kasama na akong leaders. Amen? So, Brother GR,
Amen. So, una't una, Pastor, maraming salamat sa powerful na message. So, ngayon lang natin gagawin to for the very first time. Alam ko naman na individually, sa mga quiet time nyo, sa mga personal prayers nyo, is pinagpipray nyo si Pastor. Okay, so I don't believe in worshiping man, but I do believe in honoring them. So, may I suggest na tayo po tayong lahat, okay? So, let us stretch our hands to our dear Pastor. And then, bilang ako ng 3, is magbitaw kayo ng blessing, magbitaw kayo ng protection sa kanyang vision, or kung ano man yung mga good things na sabihin yun, and after that, I will pray. Okay, 1, 2, 3, go. Let us pray. Open your mouth. Yes, Father God. Yes, Father God. Yes, Lord God, una't una sa lahat, we would like to glorify you sa buhay ng aming pastor, Lord God. Una't una sa lahat, Lord God, hindi siya dumating sa buhay namin accidentally, Lord God. Dumating siya sa buhay namin with a purpose, Panginoon, to guide us spiritually, bigyan kami ng discipline in a good way, bigyan kami ng discipleship, and maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. And for that, Lord God, tinataas namin siya na bigyan mo siya ng supernatural strength, Panginoon. More years, Lord God, para sa ministry na pinagkulo mo sa kanya. Supernatural anointing, knowledge and wisdom, Lord God, na gagamitin niya sa kanyang pag-preach, sa kanyang pagka-counseling, Panginoon. Be with him all throughout sa ministry na pinagkaloob mo sa kanya. Alam namin, Lord God, marami siyang nilalatag na vision niya, Lord God, sa simbahan na to. Lord, as a leader of the church and as a member of the church, tulungan mo po kami, Lord God, na isupport yung vision niya na yun, na mag-align kami, Panginoon. And maraming salamat for that. Lahat na rin yung mga personal desires niya, pinagpipray niya, yung gusto niya Lord, we sealed it with your blood, Panginoon, in the name of Jesus. And soon, marinig namin sa kanya yung mga personal prayers niya, Lord God, it happened, Panginoon. Secondly, Panginoon, we glorify your name, Lord God, sa opportunity, Lord God, sa favor na binigay mo sa church at makakapunta si Pastor sa New Zealand, Panginoon. Maraming salamat. Lord, we believe you went ahead of time, Lord God, to consecrate yung airplane, yung sasakyan, yung upuan, yung taong makakasalamuhan niya, yung kwarto na titirahan niya, yung hall na gagamitin nila sa EGR, yung mga delegates, yung mga puso nila naka-prepared na, Panginoon. And also yung mga bansa na naaapakan niya yung connecting flight. Alam namin na pinapakita mo na yun yung mga susunod na bansa na pupuntahan niya, Panginoon. And we do believe, Lord Jesus Christ, na hindi New Zealand lang ang pupuntahan niya. We believe na all countries, Panginoon. And we believe soon, hindi lang niyang mag-isa pupunta, but army na ang isasama niya at sa mission na susunod to. Again, without you, Panginoon, we can do nothing, Panginoon. Tinataas namin lahat sa iyong pangalan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray, and all the people will say, Amen. Ayan. So, first time ko lang gawin to. Pwede ba mag-selfie tayo lahat? Kwanto parang ito'y maging kwento after a year. Okay. Nanak, punta ka doon. O, si Yeshua. Okay. Hirap pala mag-selfie, ano? Okay. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Okay. So, God bless and ingat kayo. I love you all with the love of the Lord.